Magsasagawa ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee upang talakayin ang pagbabalik ng letters of authority at mission orders na ini-issue ng BIR. Gustong malaman ni Senator Pamphilo Lacson kung ano ang mga ginawang pagbabago ng BIR para hindi na ito maabuso. Dati nang binunyag ni Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Erwin Tulfo na nagagamit ang mga LOA para mangharas at mangikil sa mga nagbabayad ng buwis. At kaugnay ng balitang yan ay makakausap natin si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi po, Sir Dexter. Senator, bago yung issue ng BIR, congratulations sa pagkaka-appoint nyo bilang bagong chairperson ng Senate Foreign Affairs Committee. Ay, maraming salamat, Sir Dex. Narinig ko rin yung comment ni Ms. Tikia regarding that. I just want to clarify, Dex, kasi sa Senate, alam naman ng lahat, pag nasa majority ka, ang mga malalaking committee ay binibigay sa members ng majority. So pag ikaw ay nasa minority na, ay nawawala na sa iyo yun, ibinibigay sa members of majority. Nung nasa minority si Senator Amy, iniwan sa kanya muna yun kasi may tinatapos siya mga treaties. Kaya nga, hinayaan lang muna sa kanya. Ngayon, natapos na yung mga treaties na yun. So, kinuha na sa kanya at ibinigay na sa majority. Kasi yung mga big committees ay para sa mga majority. Alam naman ng lahat ng mga senador yan. Sen, ano masasabi nyo din dun sa comment ni Binibining Malutikia na bakit daw binigay sa inyo, may nakabinbin pa daw kayong kaso about sa inyong citizenship? Na-dismiss na po yun actually. Medyo nahuli na po sa balita. Na-dismiss na po ng Korte Suprema yung kaso ko na inakyat po nagre-reklamo dati sa COMELEC. With finality na po, may kopya ho tayo, ruling na na-dismiss po yan ng Supreme Court. Marami ho mga inakyat, dalawa ho yata, na-dismiss na ho yan. Isa na yan tungkol sa citizenship. Besides po, ay null and void na ho yan. Buti na academic na nga, ika nga sa COMELEC, and then sa Supreme Court po. Yun lang, sa Senate na lang po, Electoral Tribunal, didinggin din ho yan. Pero nakaready naman ho tayo, lahat po ng mga dokumento, pati mga rulings po ng COMELEC at saka ng Supreme Court, dadalhin po ng abogado ko dyan para may presenta. Kasi na-dismiss na po yan sa dalawang ahensya. So yung naging desisyon ng SC at ng COMELEC ay magiging ebidensya nyo ngayon dyan sa Electoral Tribunal? Opo. At saka besides, doon po sa dokumento na rin po na inilabas ng US Embassy. So lahat po yan, ipipresenta ko natin. Kaya kumpiyansa po tayo na madidismiss po yung kaso na yan because dalawang ahensya na po, the COMELEC and then the Supreme Court dismissed already the case. Tapos meron pa pong katibayan or documents galing po sa US Embassy na ipipresenta po ng aming abogado. Na unfortunately, hindi lang po ma-hear dahil marami pong ginagawa ang Senate. Dapat nga po last month pa pero dahil nga po sa budget deliberations kaya hindi po kaagad nabigyan ng pansin. At magiging busy po ulit kayo within this week dahil mukhang mag-schedule ulit si Senator Ping sa Blue Ribbon at kayo ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay naman dito sa pagbabalik ng LOA ng BIR, Sen. Tama naman po yun, opo. At haharap po muli sila Secretary BIR Commissioner Mendoza, ngayon din po si Finance Secretary Deco, para ipaliwanag po yung way forward nila. Nung last hearing po, may mga ginawa na po silang adjustments, may mga reshuffle na po silang ginawa. Ngayon may sinasabi po si Commissioner Charlie Mendoza na isa pa po dyan ay isang LOA na lang po ang kung talagang ikaw ay kulang ang iyong binayad. Hindi naman po lahat ng businessman bibigyan po ng LOA. Ang sinasabi niya, isang LOA na lamang po lahat. Nandyan na yung VAT, kung kulang ang binayad mong VAT, withholding tax or income tax, nandyan na po. Kasi dati po, Sir Dex, iba-iba eh. Ngayong buwan na ito, yung unit ng VAT unit ng BIR ang magluluwa sa'yo. After 3 months, yung income tax naman. So, marami, 3, 4 na beses. So, ngayon parang ipag-isa na lang yon at isang unit ng
ng BIR, ang pagkaintindi ko, ang magpapagagawa ng ika nga ng LOA. Pero Sen, nagsagawa din ng investigasyon ba ang BIR? Kasi baka mamaya magkalimutan na lang dahil doon sa mga reklamo ng mga negosyante, mananatili na bang hanggang reklamo lang o may mapaparusahan ng mga regional director o kung sino mang sangkot doon sa mga nag-abuso sa LOA? Yung mga inalis na sa pwesto, Sir Dex, I believe ongoing ang investigation ng Bureau of Internal Revenue. Kasi ang problema kasi, Dex, no one is coming forward. Walang naglalakas na loob kasi nga natatakot. Kahit sa amin, nung unang hearing namin, maraming nagsusumbong sa mga email, pero ang request na, please do not include my name kasi may negosyo ako, baka balikan po kami. Yun ho yung mga alam niyo naman ho ang negosyante, ayaw ho ng gulo, gusto lang nila negosyo, kumita. Gusto lang nila na makarating sa proper authorities. Kaya yun ang ginawa natin, nag-hearing. Pero yung tuturo ng isang negosyante na itong si RD ganito, nagnakaw, itong si RDO, hiningan ako ng pera. I don't think na ganun Pero I believe may mga pangalan na sina Secretary Go ng Finance kasi marami din siyang kaibigan doon ng mga negosyante na naging victims po niyan. Ganun din po si Commissioner Mendoza. So we will just leave it to that ng committee, yung disciplining. Sa amin gusto namin marinig yung way forward. Ano ba? Ano at saka ano ba ang gusto namin marinig? Ano yung mga way forward? Yung isang beses na lang ang LOA pagkatapos making sure kasi nalaman namin Sir Dex, dati kahit nagbayad ka na, hindi nilalagay si libro, wala silang files na binayaran mo na yung kulang mo noong 2023, 2024, wala parang napupunta lang sa bulsa. Ngayon, meron na yata yan. Kaya mahalaga yung hearing namin sa susunod sa Thursday at malalaman natin kung ano ba yung ginagagawin na ng BIR pati ng Department of Finance. And we'll see kung masasatisfy kami. Kung hindi, tuloy ang hearing. Otherwise, kung hindi kami ma-satisfy at hindi pa rin protektado yung mga negosyante natin, we will continue the hearing. Oo, yung nabanggit nyo ay kasama yun sa mga safeguards po na sinasabing pinatupad na ng BIR Sen. Pinapatupad, Sir Dex, pati yung Rigudon, may nagkaroon na sila ng Rigudon ng mga reshuffle, lalo na doon sa revenue district offices, Sir Dex. May nabanggit na 2% lang yung revenue ang galing sa LOA audits. Ibig sabihin po ba nito madalas itong gamitin sa harassment kaysa sa koleksyon? Yung LOA. Napupunta lang sa bulsa. Oo. So matotal po noon, yung karamihan napupunta lang ho sa bulsa. At saka hindi masyado siya effective, Sir Dex. Pero yun na nga, kailangan talagang ayusin ng BIR. Nangako naman si Commissioner Mendoza na may mga way forward na sila at ipipresenta nila sa Thursday kung ano. So I'm inviting those who are listening right now, mga businesses po natin, doon po sa hearing namin sa Thursday at around 2 o'clock. Manood po kayo para maintindihan ho ninyo and then saan kayo pupunta, saan kayo magre-reklamo if ever, na safe po yung pangalan ninyo na hindi kayo malalantad. Yun na naman gusto ng mga businessman sa Dex na may masumbungan sila pero hindi mga nganib yung kanilang negosyo dahil baka mapag-initan, talagang hahanapan ng butas yung kanilang negosyo sa Dex. So sa Thursday na po itong Blue Ribbon Committee para doon sa BIR LOA po, Sen. Tama? Opo, tama po yun. Sen, maiba lang ako kasi kanina nakikinig ako doon sa inyong privilege speech. Kaugnay dito sa issue naman ng mining exploration diyan sa Dupax del Norte. At nanawagan kayo ng isang full-blown investigation sa Senado. Can you give us other updates po? Gusto po namin na magkaroon ng investigasyon ho dyan. At gusto namin ang humawak ay ang Committee on Local Government kasi patungkol po yan sa parang binastos at binaliwala na lamang po ng Mines and Geosciences Bureau, ang authority ng MGB ng LGU. Nagbigay sila ng permit for exploration, mining exploration, without consulting ang LGU. Nasa local government code po yan Pag meron po mga papasok na negosyo, etc., dapat po konsultahin muna ang LGU. Particular na po ang mga residente na maapektuhan, lalo na po mining po yan. So, kailangan. Subalit, si Mayor po nang mismo nagsabi sa amin, sa mga barangay captain doon sa Dupax del Norte,
wala pong nangyaring consultation. Ang nangyari lamang parang invitation po yata yon na pumayag po. Yun na po yata ang ginamit nitong foreign company at ito yung inattach ng MGB. Oo. As a matter of fact, nagsagawa po tayo ng storya po dyan. Nilabas po natin sa social media page po natin. Kailangan pong paliwanag kasi hanggang ngayon po, nagmamatigas sa itong MGB, kawawa naman. Pag talagang dinianan ho namin, kawawa po ang MGB, kawawa po si Secretary Lutilla sa bagay. Ayoko na pong dumagdag pa sa problema niya dahil mukhang tatlong beses na po pala na bypass yan according to Senator Soto. Kaya siguro wala na pong ganang magtrabaho si Secretary Lutilla na Secretary ng DNR. Just the same, ay mga opisyalis po ng MGB, pasagutin po natin. Oo. Lumalabas po ang pangalan ni Yusek Cuna bilang undersecretary na nagsusupervise under sa kanya ang MGB ng Luzon at Visayas. At itong si Yusek Cuna, Senator, ay pinsan umano ni Majority Leader. Yan ho, Majority Leader po ng Senate? Ng Senate, Congress? yes. Ng Senate, Majority Migs Dominguez. Yeah. Ay, Actually, nag-usap din kami ni Senator Mig Zubiri Mig Zubiri, dyan. yes. Wala ho siyang pakialam sa kanina nga. Wala ho none at all. So I believe naniniwala naman po ako sa mga panindigan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Pero wala naman po siya pinakausap nung nilatag ho natin. Nakita naman niya ho yung privilege speech ko. So wala ho siyang comment. He didn't make any comment or kinausap po tayo. So that means to say, payag ho siya na magkaroon ng investigasyon. So kahit na kamag-anak niya ho, kung mali naman ho talaga. So mali, yun ang gusto natin patawag din ho na bakit ho ganon na nag-issue ang MGB ng permit despite the fact na wala pong consultation sa Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Bayan. Violation po yun ng local government code, Sir Dex. well said. Pero wala pang schedule to, Sen, ano, kung kailan isasagawa itong investigasyon ng Senado. Ka-assign lang po kanina ni SP Soto sa local government committee. So sila po ay mag-i-schedule ho niyan. Ipa-follow up na lamang po natin. Pero ganun din po, si Senadora Ontiveros, meron din po siyang final na bill para dyan, para maimbestigahan. At si Senator Kiko Pangilinan ay may file din daw po para magkaroon ng investigasyon. Okay, well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Erwin Tulfo.